Palakpakan natin ang ating Panginoon. Buhay na. Ayan. So, ang ating pong tanong, kamusta po ang inyong pagbabahaginan? Okay. Ayos naman. Ayan, ang bilis nyo nga eh. Dahil nakapanood nyo, ano? Oh. Yung video clip kanina sa The Chosen yon. Kaya manood na po kayo kasi maganda. Di ba, Sister Ren? Ayan. So, ano ba yung pinanood natin kanina at ano ba yung ebanghelyo ngayon? So, yung ating pong nabasa is yung tungkol sa pista ng Pasko. Bakit ba nila ito ginagawa? So, noong panahon ng dati is, ito po yung ginawa nila nung sila'y bago sila umalis sa Ehipto. Anong sinabi sa kanila ng Panginoon? Ng Diyos Ama? Ay, magtitipon. Kayo'y kumuha ng tupa na bata pa, walang kapansanan. Basta yung bata pa, tapos ang gagawin nila is kukunin ang dugo at ipapahid sa hamba ng kanilang pintuan. So yun ang ginawa. Para saan? Bakit pinagawa sa kanila ni Lord? Yes, darating po kasi yung anghel na kamatayan at yung mga panganay na lalaking anak, kapag wala kang ganyan, mamamatay. Ayan. So, kaya nung panahon po ngayon, ginagawa pa rin nila, nung panahon nila Jesus, ginagawa yan upang gunitain nila yung nangyari na yan. At nagpapasalamat sila kay Lord dahil niligtas sila sa Ehipto. Ano-ano ba yung mga nakita natin doon na kanilang inaalay? Merong sheep, may dove, may calf. Yung calf po yung batang baka, goat. Ano pa? Coins. Ayan, katulad ng sinabi kanina po, nagpapapalit sila ng coins. Bawal nga po kasi may kapintasan. Kailangan maganda, shiny, walang mga may mga, ano ba yun? May mga, oo, bawal yun. Kailangan maayos. Ano pa? Wine. Flowers. Kailangan maganda. Hindi po pwede yung natanggal yung isang petals, di ba? Pangit. And treasure. Inaalay din po nila yun doon. So yun. Tapos, bakit nga ba nagalit si Jesus? Mamaya, malalaman niya. Nagalit ba siya? Galit siya. Tinaob nga niya yung lamesa no? Kung dito kaya, no? Taob niya kaya yung lamesa. May hawak pang latigo. Kapag ka talaga, yari talaga yun. No? Pag tayo nahampas noon, sakit talaga. Ayan. So, meron po tayong mga pagninilayan. So, 3 lang naman po itong pagninilayan natin. Una po, ayan, ang pagpapahalaga sa sagrado. Sabi po sa ating ebanghelyo, makikita dito sa tagpo na ito, kung saan si Jesus ay sa kanyang matinding damdamin at otoridad. Pumasok siya sa templo at tinaboy ang mga nagtitinda at sinabi, "Aking bahay ay tatawaging bahay dalanginan. Ngunit ginawa ninyo itong lungga ng magnanakaw." Ayan. Sabi po dito, ang ating templo ay sagrado. Ito ay bahay dalanginan. Kaya nga po, madalas, kapag may mga simbahan o may mga chapels tayong pupuntahan na nakalagay doon, observe silence. Bawal nagse-cellphone. Bawal nagse-cellphone. Bakit? Ano ba ito? Ito lamang ba isang gusali? Hindi po. Bahay dalanginan po ito. Kaya nga po pag tayo nandirito, pagpapasok tayo, ang ginagawa natin, nagbabaw, nag-aantanda ng krus, nagdadasal. Kapag may katabi kang maingay, ang ginagawa mo?
Diba? Minsan tatalikod ka ba? Tinitignan mo siya. Parang maaano siya, di ba? Ano pa? Ano pang ginagawa natin dito? Di ba ang pinag-uusapan natin dito ay tungkol sa Ebanghelyo? Yes. Yun ang ating pinag-uusapan dito. At yung mga buhay natin na gusto nating i-release kay Lord. Amen? Amen. Ang paglilinis ni Jesus ng templo ay nagpapaalala na ibalik ang paggalang sa pook, sambahayan, sa oras na nilaan natin sa ating Diyos. Mga kapatid, ilang oras ang misa? Isa. Kaya ba natin huwag mag-cellphone? Amen. Kaya ba natin huwag makipag-chismisan sa katabi? Oh, sinabi niyo yan ha, nandito kayo. Amen. So gawin natin. Dito tayo magdasal kay Lord. Kung ikaw ay may iniisip, Lord, katulad nung ginawa ni Sister Nene at ni Sister Remy kanina, di ba? Unang tinawag nila si Lord. Magkakaroon din tayo. Amen? Pangalawang punto po, tayo ay templo ng Diyos. Higit sa lahat, hindi lamang pisikal. Itinuro sa atin ng kasulatan na ang katawan at puso natin ay ang templo ng Espiritu Santo. Amen? Kaya nga tayo, di ba? Tayo ay templo ni Lord. Dudungisan ba natin ang ating sarili? Di ba dapat hindi? Dapat ang ating mga iniisip, sinasabi, naririnig natin at sinasa puso natin, dapat ayon kay Lord. Kasi nga tayo, ang kiniklaim natin is kawangis natin siya. Amen? Dapat yung ikinikilos natin, dapat kawangis din ni Lord. At kapag tayo nakakagawa ng pagkakasala, tayo ay kukumpisal, nagsisisi. Amen? Amen. Ayan. So, ako po ay may tanong kanina. Nagalit ba si Jesus? Yes. Nagalit siya. Kung may mukha niya, gigigil oh. May hawak na latig May tatanong din po ulit ako. Siya ba ay nagkasala? Hindi. Yung iba. Nagkasala ba si Jesus? Tama lang sabi ni Brother Pepito. Hindi po siya nagkasala. Dahil ang kanyang galit ay banal na galit o righteous anger. Dahil ang ninanais lamang ng ating Panginoon ay alisin anumang humahadlang sa atin upang maging malapit sa Ama. Amen? Anong sinabi niya kanina sa video clip? Sabi niya is, noon ang lugar na ito ay puro songs of worship. Sabi niya doon. Ngayon, ang naririnig ko ay ingay ninyo. Diba? Ang sinabi pa niya doon sa mga tao, kayo nagiging dahilan. Kaya hindi na maganda ang Jerusalem. Diba? Kaya ang ginawa niya, tinanggap niya. Kasi lahat ng mga bagay na yun ay nakakasagabal sa iyong paglilingkod. Diba? Kailangan mo ba talaga na para lang masabi na perfect ang ibibigay mo kay Lord, kailangan ba talaga na walang kapasas? Kailangan ba talaga mag-alay ng ganon? Kailangan pa ba? Di na. Si Lord na nga yun di ba? Kaya lang katulad nung gospel natin kahapon, hindi nga kasi nila tinanggap na si Jesus nga ang ating Panginoon. Kaya ngayon, sa sobrang gigil niya, ayan, tinaob niya yung mga bagay-bagay. Ayan. Bilang isang ama, bilang isang tatay, minsan ganun din po, bilang nanay, di ba? Pag sobrang gigil na natin, dahil nakakasagabal ang cellphone, tanggalin. Dahil nakakasagabal ang TV, tanggalin. Di ba? Ganun po talaga, katulad ng ginawa ng ating Panginoon. Amen? Ayon po sa ating katekismo, ayan, ang matinding pagmamahal ni Jesus sa templo. Ayan, ang kanyang ginawa, pagtataboy sa mga nagtitinda,
ay nagpapakita ng kanyang pagmamahal sa bahay ng kanyang ama. Ayaw niyang mababoy ang sagradong lugar, lugar na ito, at maging pamilihan lamang. Amen? Dati po sa Quiapo, di ba, maalala niyo ba dati, di ba sa harapan ng mismong simbahan, magulo na, di ba? So picturein ninyo, ganun po dati ang Jerusalem. So ngayon po, anong nangyari sa Quiapo? Malinis na. Kasi, yun nga, na-realize din ng ating mga kaparian doon. Ito'y bahay dalanginan. Huwag niyong gawing tindahan to. May certain na location na pwede. Kasi nga, hindi magiging solemn yung ating panalangin. Amen? Kaya meron kayong mapupuntahan, katulad yan, di ba po, tayo po ay nag-pilgrimage. Yung iba, mga pumunta sa pilgrimage. Makita nyo, di ba, malayo sila. Yung iba nga, may dala lang silang basket. Tapos, doon lang, pupesto lang sila. Tapos, aalis lang din sila kasi bawal na po. Dahil ang lugar nito ay hindi building. Bahay ito ng ating Panginoon. Tandaan po natin yan. Amen? Ayan. Next. Si Jesus ang bagong templo. Ang kanyang katawan na mamatay at muling mabubuhay ay magiging bagong tagpuan ng Diyos at ng tao. Sa Kanya na tayo sasamba sa Espiritu at katotohanan. Ayan. Si Jesus na po ang bagong templo at tayo mismo bilang siya, yung ating Eucharistia, tayo'y kiniklaim natin na tayo'y templo ng ating Panginoon. Amen? Ayan. Number 3, ang simbahan bilang bahay dalanginan, naka-underline, dapat na iprioridad ang, kayo nga po, Panihiga, respeto, at kabanalan. ayan. Diba? Kaya nga diba pag may mga batang makulit, sa ibang bahay nga eh, yung literal na bahay lang. Diba? Pupunta tayo sa ibang bahay. Diba? Nagtatanggal tayo ng sinelas. Diba? Tapos, magandang araw po. Diba? Tapos kapag walang upuan, hindi po okay lang po. Hindi na po uupo. Tatayo na lang po. O diba? Respeto. Biruin mo yung bahay, nire-respeto mo. Tapos yung bahay ni Lord, hindi mo i-respeto. Diba? Nakakabastos. Ayan. Next! Ayan, ang pagtuturo at ang salita ng Diyos. Ayan, si Kristo mismo ang nagsasalita kapag binabasa ang banal na kasulatan. Mga kapatid, tuwing itinataas ang Eucharistia, ano sinasabi ni Father? Ito, inihahandog ko para sa inyo. Sino nagsasalita doon? Si Kristo. Si Father ba? Kinatawan lamang siya. Pero si Lord ang nagsasalita doon. Diba? Ito ang aking katawan. Diba? Sinabi ba ni Father, ito ang kanyang katawan? Hindi. Ito ang aking katawan. Kaya po, sinasabi ng mga pari yun, dahil si Kristo ang nagsasalita. Amen? Palakpakan natin ang ating Panginoon. Tandaan po natin yan ha. Kaya tuwing tayo magsisimba, be mindful, be attentive, makinig kayong maigi. At kapag itinaas ang Eucharistia, tignan natin. Huwag kayong nakaganyan. Sabi ni Father, ito. Diba? Sabi ni Father, ito eh. Tapos, paano mo makikita? Diba? Tignan natin. Yan. Bilang pagtatapos, ang buod po ng ating pagnililay, unang-una, ayan, igalang ang simbahan, panatilihin po nating tahimik, irespeto po natin ang loob ng ating simbahan, at lalong-lalo na ang banal na sakramento. Kapag po tayo dumating na nagsisimba tayo is kalahati na lang. For example, tayo po ay dumating tuwing gospel. Nag-insenso na si Father. Tayo po ay tumigil.
huwag na po tayo maglakad. Next, pag sinabi na yung na tinaas na, Eucharist na, kapag kayo po'y papapasok pa lang, tumigil din po kayo. Huwag po kayong kikilos, huwag kayong lalakad. Linisin ang sarili, katulad po ng ating napag-usapan kanina, tayo po'y dumadaan sa pagsisisi at pagkakaroon po ng confession. Magkumpisal po tayo. Sino na nakapagkumpisal? Oh, palakpakan natin si Lord! Sa mga hindi po nakapagkumpisal, Resolution. ayan, pag hindi po nakapagkumpisal, pwede niyo pong i-hijack si Father. Pagkatapos ng misa, Father, magkumpisal po ako. Pwede yun, di ba, Nay? Pwede yun. O kaya, tuwing Biyernes, first Friday, di ba, Nay? Dito po may kumpisalang bayan. Magkumpisal po tayo. Ayan. Pangatlo, makinig kay Jesus. Tulad ng mga tao sa templo, dapat tayo laging uhaw sa kanyang mga salita. Amen po ba? Uhaw po ba kayo kay Lord? Amen. Dapat lagi tayong uhaw. Dapat lagi yung ating baso ay laging hindi puno para laging lalagyan ni Lord. Amen? Ayan. Yun lamang po at magandang gabi sa ating lahat.